Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-31 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang unang pagsubok ng hari mula sa mga saknong 1,007 hanggang 1,059. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nagtagpo sina Don Juan at Haring Salermo sa hardin. Nalaman din niya ang pakay ng prinsipe. Inanyayahan ni Haring Salermo si Don Juan na pumasok sa palasyo, ngunit magalang itong tumanggi at nagpasyang maghintay sa kanyang mga susunod na utos. Pinakuha ng hari sa kanyang mga tauhan ang isang salop ng sariwang trigo na kakaani pa lang at ipinag-utos kay Don Juan na tibagin ang bundok at gawing patag upang doon itanim ang sariwang trigo. Kailangan itong tumubo agad upang gawing tinapay ng sa gayon ay may kakainin sa umagahan ng hari. Tila natutuwa ang hari sa akalang may mahihirapan na namang isa sa kanyang mga pagsubok at madadagdagan na naman ang magiging bato. Si Don Juan ay umuwi ng may mabigat na puso. Nauunawaan niyang malabong magbunga agad ang trigo at makapagluto ng tinapay para sa hari sa susunod na araw. Ngunit pinawi ni Prinsesa Maria Blanca ang kanyang mga alalahanin at ipinangako na siya na ang bahala. Gamit ang kanyang mahika, tinupad niya ang utos ni Haring Salermo. Sa kalaliman ng gabi, itinapon ni Maria Blanca ang mga trigo at agad itong nagbunga. Inani niya ang mga bunga at ipinadala ito sa mga tagagawa ng tinapay. Bago sumikat ang araw, ang mga trigong inani ay naging tinapay na. Nagulat si Haring Salermo nang handugan siya ng mga tinapay na iba-iba ang kulay at hugis mula sa isang salop lamang ng trigo. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Nagkita sina Don Juan at Haring Salermo sa hardin kung saan nalaman ni Haring Salermo ang pakay ni Don Juan. Inanyayahan ni Haring Salermo si Don Juan na pumasok sa palasyo, ngunit magalang itong tumanggi. Ipinag-utos ng hari kay Don Juan na tibagin ang bundok at gawing patag upang doon itanim ang sariwang trigo sa kagagawing tinapay upang may makain siya sa kinabukasan. Nalungkot si Don Juan dahil alam niyang malabong magawa ang utos ng hari, ngunit tinulungan siya ni Prinsesa Maria Blanca gamit ang mahika. Nagulat si Haring Salermo kinabukasan nang handugan siya ng mga makukulay at iba't ibang hugis ng tinapay mula sa isang salop ng trigo. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, prinsipe na nagsusumikap upang makamit ang pagsubok ni Haring Salermo. Haring Salermo, hari na nagbigay ng mahihirap na pagsubok kay Don Juan. Prinsesa Maria Blanca, ang prinsesa na tumulong kay Don Juan gamit ang kanyang mahika upang magtagumpay sa unang pagsubok. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan sa kabanatang ito ay sa hardin ni Haring Salermo kung saan niya ibinigay ang unang pagsubok kay Don Juan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Alindog, kagandahan o karektan, dumungaw, sumilip, inuyam, pinagtawanan o hinamak, manhik, umakyat o pumasok sa loob ng bahay, nagkandili, nag-aruga o nag-alaga, umpukan, maliit na grupo o pangkat, hapis, kalungkutan o dalamhati. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang pagtutulungan at pagtitiwala sa mga taong nagmamalasakit sa atin ay maaaring magdala ng tagumpay kahit sa pinakamahihirap na pagsubok. Ang paggamit ng karunungan at kakayahan sa tamang paraan ay maaaring makapagbigay ng solusyon sa mga tila imposibleng sitwasyon. Huwag sumuko kahit sa harap ng mga malalaking pagsubok sapagkat laging may paraan upang malagpasan ang mga ito. At diyan nagtatapos ang ika-31 kabanata ng Ibong Adarna, ang unang pagsubok ng hari. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.